Inaasahan ng Department of Energy na magkakaroon ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa harap nito, nagbabala ang Department of Energy laban sa pagtangkilik sa mga smuggled na langis. Nakatutok si Julius Segovia. Isa na naman bugso ng oil price hike ang darating ngayong linggo. Pero ayaw ibigay ng Department of Energy kung magkano eksaktong taas presyo. Tumitindi raw kasi ang spekulasyon sa world market na magkakasupply disruption, dulot ng gulo sa Israel at Gaza. Sa kwenta ng sources sa oil industry, nasa pagitan ng 50 hanggang 75 sentimo kada litro ang posibleng OPH sa gasolina at diesel. Ang consuming public, just the same, wala rin magagawa. Sigurado, mahirapan naman kami sa bomber dito. Kaya papasko pa naman. Sa ngayon, nasa higit 56 pesos pa rin ang gasolina, may higit 42 pesos naman ang diesel. Ngayong tumataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo, nagbabala ang Department of Energy sa paglipanan ng mga smuggled oil products sa merkado. Habang nagmamahal kasi ang ini-import na krudo, mas lumalaki ang buwis na ipinapataw na siya naman daw nakakaengganyo sa mga mapanamantala. Nagiging mas attractive doon sa mga violators. Sabihin natin violators, ano? Kasi ang presyo kasi ang tax ngayon sa fuel, lalo na halimbawa sa diesel, is a percentage of the price. Sa pag-aaral ng Petroleum Institute of the Philippines, aabot sa 30 bilyong piso kada taon ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa oil smuggling. Di kasi nagbabayad ng tamang buwis ang smugglers. Pero ayon sa DOE, mahirap malaman kung smuggled o hindi ang ipinakarga ng isang motorista. Ang tanging karaniwang palatandaan daw kasi, mas murang smuggled oil product. Siguro suki. No? Kasi tapos talaga kailangan mo resibo. Tapos bago ka magpakarga, i-record mo na yung anong reading. Tapos obserbahan mo yung sasakyan mo. Pero masakit man sa bulsa ang presyo ngayon ng krudo. Di raw dapat kumapit sa patalim ang mga motorista. Baka makamura man daw kasi sa pagpapakarga, kalaunay mas malaki pa rin daw ang balik pag hindi na proseso ng wasto ang produktong petrolyo. Mas malaki ang chances na mahuhuli ka for smoke belching, yung mga ibang mga emission So hindi ka pumasa. Pwedeng masira yung kanilang mga sasakyan. Pangalawa, syempre ang gobyerno mawawalan din ng revenue. So mababawasan yung services na may offer ng gobyerno doon sa sa mga mamamayan. Sa tulong na rin ng Bureau of Customs, mas hinigpitan daw ng DOE ang pagmamonitor sa mga oil supplier. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.